guys, welcome back sa channel. Guys, this is Drive RX, no? Kung nanonood kayo sa mga video ko before, nagtatakal tayo ng kukumpara tayo ng sasakyan and experience sa manual driving, especially itong Montero Sport GLX model, no? Any model naman, usually pag GLX na manual, nakaka-relate, no? Even yung mga Gen. And now guys, nandito tayo sa Maynila, no? Sa Manila City mismo, malapit sa munisipyo. On the way kami ngayon papuntang MOA. So dito kami dumaan. May nag-comment sa past video natin before about sa paggamit nito. So usually naman pag minsan nakakasanayan natin nakahawak ng ganun. Basta wag lang nakababad, yung nakabakong yung ano, hindi yung delikado sa manual tranning. Pero kapag medyo mabigat yung kamay mo, stay mo na lang dito. Usually pag naka second gear ka naman, hindi naman tatakbo yun guys. Ayaw mo lang yan. Mataas naman ang RPM mo, nasa 2,000 plus, hindi hinto yan. And kung ang takbo mo lang naman nasa 40, 60 dito sa city, okay lang yan. Hindi yan hindi kayo mamamatayan. So medyo ang weather ngayon, no, medyo parang ulan, no, medyo grayish yung yung sky. Signal lang kayo guys, no. Although Sunday ngayon medyo malawag yung traffic. Signal lang din pag lilipat ng lane. And yung tanong ng past na natin, no, subscriber natin, shoutout sa'yo sir, about sa step by step na paggamit na itong manual tranny. So paano ba kayo gumamit ng manual tranny nyo guys? So more or less dalawang klase kasi yan. Merong clutch driver, lagi nakababad sa clutch, which is hindi maganda yun sa clutch mo. Syempre mabilis mapudpud. Like I said, kung nakalagay ka naman let's say sa second gear, no, hindi naman bumababa yung RPM mo, that's fine lang naman guys. Hindi yan masama, no? Hindi yan masama sa sasakyan. But then pag medyo bumababa below 1,000 RPM, so that's the time na mag-change ka ng gear, no? Like this one, naka-neutral na ako. Pak ng preno, at least yung distance mo is kita mo yung gulong ng nasa harapan mo guys, no? Yan yung safe na distance mo. But then pag sobrang traffic, hindi ka rin makapag di mo rin matansya, no? Na kung minsan dikit-dikit na talaga, lalo dito sa Maynila guys. Dito nga pala guys sa may bandang Katigbak street, no, papunta dito sa Manila Hotel. Medyo mabilis yung rito. Medyo mabilis yung go. May barya ka dyan. Dito nga pala guys, may mga ganyan yung mga naglilinis-tinis ng naglilinis-tinis ng mga, meron naman kayong mga barya dyan, bigyan nyo na lang. Kasi may experience ako dati dito guys sa small car namin. Binigyan ko ng piso, binalik sa akin guys dito. Nilagay dito, binalik sa akin yung piso. So medyo siguro 2 pesos pwede na sa kanila yan. Kung machechempo nga, kasi like yung itong nasa Civic ko, talagang nilinis niya yung medyo marami kasi yan guys, no, yung mga nagpupunas-punas. Kapag kayo, stop kayo, naka-neutral, di ba? Nakaangat yung handbrake, mas safe nakaapa ka pa rin doon sa preno mo. Kasi lalo kung manual, hindi mo rin alam kung medyo medyo hap lang yung pag ganito mo. May ganong instances, no. So ito, nandito na yung nagpupunas guys. Ito mo yan, no, pupunasan ganyan. Tapos gaganyan ng ganyan, oh. At tapos sinama mo yun, hindi naman naaalis yan guys eh. So bigyan mo na lang, di ba? Oh, tapos ang kwento, kawain mo pa yan, may stress ka pa. Alcohol lang kayo guys, kasi hindi mo alam kung saan sila umawak, no? So yun lang naman ang rito, no, pag nasa Maynila kayo. So sa channel natin, pinapakita lang natin yung real world scenario, no, like kung paano ka mag-drive dito sa Kamaynilaan, no. Like this one guys, nag-go, maiksi lang yan, primera tayo.
Dahan-dahan release yung bite point. Yung bite point guys, yung kumagat na siya, no, yung hindi mamamatay, bitawan mo na agad yung ano mo, yung clutch. No, pagka bitaw mo ng clutch mo, dahan-dahan lang naman guys, hindi naman mabilis yung nasa unahan mo eh. 'Di ba? Signal ka lang din na pakaliwa ka, no? So, medyo maganda traffic ngayon guys, no? Hindi masyadong maraming sasakyan. Yan natin na lang mamaya pabalik. So, dito tayo sa Luneta guys. Kung madalas kayo dito, no? So, medyo marami ring tao dito, lalo yung mga nagko-cross. So, lagi lang kayong alert. Like this one guys, naka second gear tayo. Bitaw. Kasi nakarami nag-comment na ano, meron naman talagang ganun guys, yung mga naka-Civic dyan na manual, no? Yung mga tatas eh, nakahawak silang ganyan dito eh. Depende yan sa style nyo guys eh, kung paano kayo mag-handle ng manual. So, masterin nyo yung bite point, yung bitaw ng ano guys, ng paa nyo, no? Sa silinyador tsaka yung clutch. Minsan, like yung sinabi ko nga, mamamaster mo yung pagtansya-tansya ng ano, true pakiramdam lang, no? May nag-comment kasi sa atin na pakiramdam lang. Totoo naman talaga yon. Kapag naka-manual ka kasi, parang it's like nagiging isa kayo ng ano eh, no, nagiging isa kayo ng ano, ng machine, no? Control mo talaga siya guys, no? Like this one, naka third gear tayo. Yun, solid lane dito, no? May mga lumilikong ganyan kasi yung truck nandyan. So minsan maunawaan mo na yan guys, no? Unahin mo na lang sila. Kasi laki na itong truck. Although hindi sila nag-signal ha, bigayan lang naman yan guys, no? Around US Embassy tayo, no? Claiming. Kung nakakapag daan kayo rito sa may Dolomite guys, dito yon yung Dolomite. So never pa naman kami nakapunta dyan, pero kasi sikat tong Dolomite Beach na to, na pinagawa ni Presidente Duterte sa time niya. So sa nagtatanong, step by step, hopefully makagawa tayo talaga yung full video na may ano, merong pedal ano, tinatry kong i-share sa inyo na ano, no, through verbally, kasi mas maganda nakikita nyo yung handling din, no? Kasi kung sa paa kasi, minsan makikita mo lang naman doon yung kabila ang bitaw eh. But then kung nakikita nyo yung talagang actual, like this one guys, no? Mas maganda kasi laging dalawa talaga to, mas safe to eh. Kasi yun yung distance mo eh. Pero kung yung iba kasi nga dahil nakababa dito, tansyado rin naman nila yun guys. And minsan ganoon din naman tayo, no? Lalo yung mga tito dyan na sanay naka ano. Sabi ko nga yung mga naka-Civic na manual, matataas pa yung nakaganyan sila guys minsan. So depende yan sa style nyo. But then yung connectivity mo doon sa manual tranny mo, no, mas maganda talaga pag manual. Kasi yan, kamukha yan, mabagal yung traffic, eh di lagay ka sa second gear. Kung mabagal talaga, eh di pasok ka sa first gear. Hindi naman mamamatayan yan guys eh. Hindi pa tayo ng lane, so mabagal sa lane na to. Ayan. So dito tayo banda saan? I think this is Raha Sulaiman. I'm not sure pero kung mga Raha Sulaiman to. Shoutout guys, no? Dati ano to, nung panahon ni Atienza, Mayor Atienza, ginawang ano tong part na to eh. May mga food hub dito sa gilid. Pero ngayon kasi malinis na siya. Pang exercise, nagja-jogging, nagbabike kasi may mga condo rito guys. So mahirap ba magdala ng ano, ng manual sa city driving like dito sa Manila? Hindi naman siya mahirap guys, totally. Sanayan lang din, and talagang kung gusto mo. Yun lang naman yun eh, kung mas gusto mo yung ano, naka-manual tranny ka, minsan makakasanayan mo din siya guys. Mabagal naman yung traffic, edi primera ka. Marami lang motor sa part na to guys, lalo kung nandito ka sa right side. No, may mga solid lane din dyan. Ingat kayo guys ha, kayong liliko pag may solid lane. Kasi mayroon ding mga blue boys dito guys, no?
Baka matikitan kayo, lalo kung di kayo taga rito. Titikitan kayo rito guys. So dito tayo malapit sa Manila Yacht Club, no? Malapit dito sa Navy. So if sanay kayo sa ano, no, nakakadaan-daan kayo before dito guys, may mga ginagawang kalsada ngayon na like this one, no, mag-merge daw sa left. Banda dito sa ano, Yacht Club. Pag ganito, relax lang din yung drive mo guys, no? Makapasok ka sa Primera, di ba, kasi mabagal. Naka Primera ka lang. Pero pag masyado nang mataas yung RPM mo, pasok mo lang sa second gear para hindi mapurgay yung first gear mo. Kasi pag mataas naman yung RPM mo, like nasa 1,000 up yan, hindi yan mamamatayan guys, no? And ano bang dapat unahin? Ano bang dapat unahin? Unahin mo bang mag-preno or clutch? Guys, ang correct dyan is unahin mo yung preno, then clutch. Kung natatakot kang mamatayan, preno muna. Kasi merong iba clutch. So para hindi din masyadong purga yung ano mo, clutch mo guys, no? So pipiliin natin daan ngayon yung papuntang Coconut Palace ito sa PICC. Para talagang ramdam mo yung ano guys, no? Dito ka sa Manila. Oh, may e-bike. Hindi sumusunod sa traffic rules yan guys, dire-diretso yan. So dito tayo sa PICC ngayon. Maluwag din yung traffic. Kung madalas kayo sa lugar na to guys, comment lang kayo, no? Kung saan kayo tumatambay dito. So pag may mga humps naman, malayo pa lang, nakita mo lang may humps, pero kung dikit naman, ako like this one guys, nakababad lang ako sa Primera. Ganun lang, hindi ka masyadong ano, kumbaga hindi masyadong pagod din, no? Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa automatic. Syempre sa automatic, preno ano ka lang preno silinyador ka lang This one kasi gana lahat, no? So kung gusto mo medyo engaging, look for this one guys. Pero kung like may nag-comment sa atin, thank you sa'yo sir, ang haba ng comment mo. Agree naman tayo, no, na kapag usually pag syempre nagkakaedad din tayo guys, tapos syempre kung medyo gusto mo relaxing, no, ma-achieve lahat yun, kumuha ka ng automatic, no? Ibang usapan din, no, kung anong auto yung gusto mo, no? But then mas mataas yung score ni ano, kung comfort and yun nga guys, yung paggaan ng pagdadala, ang taas ng rating, no, ni Everest dyan. So kung magko-compare tayo ng mga automatic guys, gawa natin ng another video, no? Pero sa comfort guys, malaki talaga yung points ni ano, ni Everest, no? So marami namang ano dyan, mag-a-agree dyan guys. Siya talaga yung pinaka-komportable, no? Bukod sa elegante siya, komportable siya. Kung madalas kayo dito guys, comment kayo, no? Marami rin kasing dumadaan dito. Kasi nga nandito, maraming mga kilalang establishment dito guys. Like this one, no? Yung Coconut Palace, no? Roundabouts dito guys, no? So dito rin yung way guys pala, yung kung familiar kayo dun sa ano, pares ni Diwata, dito yun guys. Paglagpas mo dyan, dyan na yun, makikita mo yung pares ni, ano, ni Diwata. So yan, madalas ako talaga guys, saka yung isang pa ako na pang clutch, hindi ko binababad yan kasi alam kong hindi healthy yan sa ano. Tama rin naman si sir na masama din talaga yung nakababad dito, lalo yung mabigat yung kamay, yung talagang ginawa mong parang handrest, no? Kasi may ganun may ganun driver yung iba naman talagang style na lang din yun, parang nakasanayan na din, like mga ganun. Comment lang kayo guys kasi ano naman to, no, yung channel natin, yung experience nyo, no, siyempre iba-iba tayong experience, lalo yung mga titos nyo na mahilig mag manual, no, ever since yung talagang fan ng manual. Marami, no, maraming mga ganyan guys, no. Isa tayo doon, although before naka-automatic din tayo,
Um, kung malaki naman din yung sasakyan, no? Hindi na naman ang naging ano namin ng asawa ko eh. Kung malaki yung sasakyan and like this one, Montero, why not, no? Okay lang na mag-manual kasi malaki naman siya and malakas yung makina, no? Same lang din naman yan sa mga pumipili ng kotse, like let's say sa Vios, no? Dito pala yung GSIS guys, ha, sa mga taong gobyerno dyan, no? GSIS yung main nandito sa may Senate. Ang paggamit ng manual kasi choice mo rin yan. Una, nakatipid ka na, number 1 yon, no? Nakatipid ka na. Then second is engaging in driving, no? So masarap siyang i-drive lalo kung open yung highway, no? Kasi ikaw yung magdidikta sa trani mo kung gusto mong bumilis, kung gusto mong pabagalin. But then yung maintenance guys, no? Number 1 din yun. Mas less day kasi walang ATF to, although mini-maintain din naman yung clutch, no? Pero matagal guys bago yan maputput, unless medyo mali nga yung gamit mo ng clutch. Kung medyo clutch driver ka, mabilis maputput yan. Saan kayo nagpa-park guys pag sa MOA, no? Kasi yung IKEA hindi namin maparkan talaga eh. Usually doon kami sa likod nakaka-park ng asawa ko, doon kami nakakapag-park. Anyway guys, kasama rin pala namin si Makang, no? Kasama namin siya talaga usually, lalo ngayon malapit na mga anak si Mrs. Sa part na to medyo maambon-ambon, then mukhang hindi naman kami abutan ng ambon. So sa mga madalas magmowa dyan guys, shout out sa inyo. Include na rin natin yung dito sa vlog yung pag-akyat natin sa mga parking no, kasi Sunday ngayon siguradong puno yung sa IKEA, kaya most probably doon kami sa likod magpa-park. Yes guys, same lang pag nakahinto, nakaangat to, nakapak sa preno, naka-neutral. So sa manual talagang obligado kang mag-neutral, lalo kung nakahinto ka ng medyo matagal-tagal, kahit sabi mong ilang seconds lang yan, no? Kailangan mo, no, mag-signal, and syempre pag hihinto ka like this one, pahinto. So minto si Fortuner, hinto rin tayo. Neutral, apak lang kayo sa preno guys, walang masama dyan. Doon mo i-rest yung paa mo. Marami tayong nakikita ngayon, no, news sa internet tsaka sa mainstream media na na parang may umandar, no. Iba-ibang SUV naman din, not necessarily Montero. Mostly involved yung mga Matic guys, no. Kasi siguro yung hindi ko naman din hindi natin din ma-judge kung galing sila sa manual ng matagal, tapos bago lang sila nakahawak ng Matic, no? So lalo kung malaki yung kotse guys, no, mas kumbaga mas mahirap siyang i-control, no? Kumbaga parang mas malakas yung makina, no? Minsan konting apak nila sumusuro, no? Sumusuro guys, yung boom, mga ganun siya, no? Di nila matansya yun guys. So yun lang yung problem ng iba, no? Di naman lahat, pero sumisenyas yung ibang driver kasi pwede naman daw lumiko, no? Sumisenyas sila. Syempre maingat lang din tong Fortuner, baka matikitan siya rito eh. Pero tayo nakasignal na tayo guys na pakanan tayo. So yun lang naman ang gagawin nyo guys, no? Lalo kung mahilig kayong mag-drive ng manual and city pa, no? So try lang natin guys makapark, no? Kung pwede naman dito sa may IKEA park, no? Malapit naman na.
Alright, naka-green na. So medyo ano lang yung weather, gray sky, no, maambon. Mukhang ulan ng malakas later, no. So maganda talaga dito guys, no. Lalo kung Sunday, no, family day. Maganda magpunta-punta rito sa lugar na to. Sundin nyo lang yung mga stoplights na. So kung na-master nyo na yung pagmamanual guys, comment naman kayo kung may any tips kayo sa paghawak ng manual. Marami na guys, no? Marami kaming nakikita sa YouTube, no, na nagmamanual tranny. So mostly ano naman talaga, na-enjoy nila yung pagkuha ng manual. Kumbaga parang gusto talaga nila yung auto. Like kung pipili kayo ng kotse talaga, iba pa rin yung gusto mo yung sasakyan guys, no? Kasi kung parang napilitan ka lang, nag-downgrade ka or ano, ganun din, i-aim mo pa rin yun, di ba? Kaya kung goods ka naman sa manual, why not, di ba? Hopefully makita natin sa pag-akyat doon, kasi hopefully makapark tayo talaga. Kasi Sunday ngayon, maraming family na nagpupunta ngayon sa mall. Parang mga 90 seconds dito, matagal lang. Siya tayo. So pag feeling nyo malapit na yung pwede nyo namang abang-abangan na, no? Parang launch control yan guys, no? Sa mga no, nakaabang ka na sa pag-go. Kasi parang makapagal to guys eh. So wala nang AI na guys, no? Wala nang mga number na nakalagay, ilang minutes or sabi nga ng ahente namin before, no, let's say nagpipilian mo yung G4 na Mirage, pili ka ng Expander, no, kaya yung mga variants ng Expander, no? Iba pa rin daw yung kumuha ka na ng Montero. Sabi niya, Montero na yan, sir. Sabi niya ganun. Kumaga, Montero na yan. Yung term na yun is parang hindi siya negative, no? It's a positive statement. Parang okay na, no? Na nandun ka na. Kumaga, paano is nakuha mo na yung gusto mong sasakyan. And kung may pang cash ka, no? Sana all, no? Cash ka, mas malaki ang matitipid mo rito guys. Dito hindi biro, no? Kasi nga ang isa naman sa dahilan bakit ganun kalaki ang discount, hindi dahil sa low quality guys, kasi marami kasing business guys yun, like na stigma to, di ba, na merong SUA, no, yung sudden unattended acceleration, ganyan. So kailangan nilang mag-isip ng guys, no, so paano nila mapapalakas yung sales nila, no? And this time maganda talaga yung ginawa ng lalo sa mga manual variants. So try naman natin guys pagpaakyat tayo. Guys, paakyat tayo dito, no, medyo tempo pa tayo rito. So isa-isa lang yung akyat dito guys, mostly sa IKEA, no. So ganun lang ulit guys, no. Hapakan nyo lang yung nyo, yung inyong basement daw tayo, sa basement. So maraming parking ngayon guys, no. So medyo tempo tayo ngayon. Usually walang parking dito eh. Laging puno dito guys, no. Yan lang kami nakapark dito.
IKEA. Medyo madilim guys, hopefully kita tayo, no? Okay. Doon tayo banda. Kanto. This one? No kanto? Elevator ba yan? Hindi. Pero maganda dito, no kanto. Pero Marami pa naman. Marami pa doon sa dulo. Parang may hanap tayo, no? Sa mga nakakapag-park na rito guys, no? Dito tayo. So may nakita na kaming slot guys. Sa mga mahilig dyan sa mga ano, kanto-kanto, no? Medyo steep lang yung parking dito guys. Medyo masikip lang din. Pero maganda rin yata dito sa kabila, no? Gusto mo rin itong kanto na to? Medyo masikip lang yung parking guys, no? Pero so may kayo mag-park dito guys, sabihin nyo lang. Medyo masikip. Di yata kayo makakalabas, no? Kabila. Guys, so ito, pabalik na kami. Hindi na tayo nakapag video sa ano, no, sa loob. Kasi hindi na naman tayo magbablog about sa IKEA. So, to? Okay. Sorry. Ito pa, ito. Hindi. Di ba sa dulo? Oh, ito, ito. So, ayun. Kamali kami ng ikot guys, pero nag-hazard naman tayo. So, pag paakyat, ganoon lang ulit, primera. Then, medyo nakakalito na yung parking dito sa IKEA. And dito. Tiyempo-tiyempo rin yung parking dito guys, no? So, comment kayo kung nakapag-park na kayo dito sa IKEA. Dito sa MOA guys, no? Convenient lang yan kung pupunta kayo ng IKEA. So, pwede rin kayo dito, no? Kung gusto nyo mas malapit lang yung pagpa-parkingan. Marami rin palang parking to. So, hindi rin kayo ano rito, kumbaga mabibitin sa parking. Exit dito. Before kasi guys, so kami sa may tapat ng SMX eh. So, mas maganda rin dito. Punta-punta na lang tayo. Okay. Okay na po. Thank you. Matik na pala guys, no? So, hindi na pala tayo magaan.
pedestrian lane. So, na natin makauwi ang tito and titas. So guys, kung nandito pa kayo sa part na to, no, thank you sa panonood. And mag-drive safe tayong lagi guys, no. Kaya magmamadali and always be attentive. If hindi pa kayo nakapag-subscribe, so help our channel grow, no. Click yung subscribe and like tayo, no, kung hindi man magsasubscribe. So thank you guys again, saan man kayo. Maging yung mga ano natin, no, kababayan nating OFW na nanonood, no, siguro nami-miss din nila yung mga kalsada rito guys, no, sa atin, no. Thank you po sa panonood and hopefully magkita-kita tayo, no, sa next nating video. And kung nandito pa kayo again, thank you. And see you soon guys sa next nating content. Thank you.